pagbati! Ako nga pala si Lysel Nicole Pascual mula sa hanay ng Bachelor of Arts in Communication. Para sa video na ito, ituturo ko yung basic kung paano gamitin yung Google Docs. Karamihan kasi sa atin, kung galing ka sa elementary tapos mag-high school ka pa lang, hindi mo alam kung paano bumuo ng essay, research, or ibang assignment or school works na gagawin mo siyang printed form. Marami sa atin hindi alam kung paano gumalaw ng computer o laptop pagdating sa ganitong bagay. Kunwari, pinagpapasa kayo ng teacher nyo ng file or printed form. Ngayon, hindi mo alam kung paano mag-format. Dahil nga nasanay tayo sa puro sulat lang. Pero dahil nga sa teknolohiya, meron ng mga online na pwede natin gamitin tulad ng Google Docs. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito. Para sa unang bahagi ng dapat nating malaman pagdating dito sa Google Docs, ito lang yung mga basic na maiiwan ko sa inyo. May nakikita kayo dito sa harap, font size, space, at justified. Ano-ano nga ba to? Kapag ito yung nilapag sa inyo ng teacher nyo, kunwari pinapagawa kayo ng essay, tapos binigyan kayo ng ganitong format. Ngayon, ganito ang pag-ayos niyan. Kunwari sa font, ibahin na rin natin tong example natin. So, Georgia ang nakalagay sa font natin, di ba? Ilalagay natin dyan Arial. Kasi nga Arial ang kailangan sa format. Then, ang sabi 12, di ba? So, babaguhin mo siya sa 12. Yan. Then, sa space, dito yan makikita. Dito sa button na to. Line and paragraph spacing. Pindutin mo yung double. Ayan. Then, yung sa justified, ituturo ko sa inyo. Kunwari, ito, essay ito. Bunahin muna natin to. Ayan, kunwari ito yung essay mo. Then, syempre, sa essay, di ba, o kaya minsan sa research, kailangan ng indention. Ang technique dito sa indention, ang pinipindot ko lang, tab, kunwari sa unahan. Isang pindot mo lang sa tab button sa keyboard nyo. Ayan. Same din dito sa pangalawa. Ayan. So, ayan. Bali, naka-justified na kasi to, pero originally, kapag gumawa kayo, nakaganito siya. Ayan ang original format ng docs. Para ma-justified nyo siya, ito lang yung pipindutin nyo. Pindutin nyo yung lahat. Then, justified. Ito. Ayan, justified. Pantay na yan. Dinagawa nyo na yung buong format ng teacher nyo. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo sa pag-save. May iba file kasi dito. Di ba, pag file, pero yung ginagamit natin is PDF. Pag ng PDF, pwede naman sa docs kung ano yung kailangan nyo talaga. Then, pindutin nyo lang kung alin dito. Then, ayan na yung file nyo. Kapag sa file naman, pwede nyo ibahin yung name nito through dito. Kunwari, Google lang. Enter. Yan. Pwede nyo rin ayusin, Google Docs. Enter. Then, dito naman sa edit, nandyan lang yung mga, kung gusto nyo, ibalik nyo yung dating mali nyo. Yung dating mali nyo. Dito, sa Docs, hindi yung Then, dito sa insert, dito naman makikita yung pag gusto nyo mag-insert ng picture, ng table, ng drawing, ng chart. Sa image, kapag pinindot nyo yan, sige, bigyan ko kayo ng example Yan, insert tayo ng image. Kung may image tayo At ayun, wala nga tayong image. Sige, mag-save tayo ng kahit anong image. Kunwari hanap tayo ng isang picture. Kahit anong picture lang. Sample lang sa inyo. Yan. Balik tayo kay Google Docs. Sa pag-insert ng picture, ganito lang siya. Insert image, upload from computer. Yan, si Kat August. O, diba? Na-arrange yan. Pwede nyo siyang igitna kung saan nyo gusto. Dito nyo siya makikita sa align. Gusto nyo gitna, sa left side, sa gitna. Pero dahil di nga siya kumikilos, kailangan nyo siyang liitan. Ayan. Ayan. Ngayon, ayan, di ba nauurong na siya? Ayan lang ang pipindutin. Kung gusto nyo center, ayan. Yan ang pag-image din. Pag binura nyo, backspace lang. Ayan. Next naman, ituturo ko sa inyo, i-copy na natin ito. Dahil gagawin natin siyang sample. Delete muna natin lahat.
Dito naman tayo sa table. Sa table naman, depende sa inyo. Kunwari, kinakailangan nyo ng 3 tables. 3. So, ang gagawin niyan, 3 tables na. Depende sa bilang or kailangan nyo. So, ito yung ando na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Tatanggalin niya yung una mong gustong tanggalin. Dito naman tayo sa column. Etong isang column talaga ang standard. Laging yun yung ginagamit natin sa essay, sa iba't iba pang schoolworks. Then, kapag sa reviewer naman, makikita mo na 2 columns kasi nga mas nakakatipid sa space. Karaniwan nakikita natin itong 2 columns sa reviewer pagdating sa college talaga. Ayan, nakita niya 2 columns na siya, di ba? Yan, yan yun. Then naman, para kita mo yung words, ibalik muna natin sa 1 column, ha? Balik na natin siya sa unang column. Para makita niyo yung words kasi sa Microsoft Word nakikita yung number dito kung ilang words na. Necessary kasi na makita yung words. So, para makita nyo, i-public nyo yung number kung ilan na yung nagagawa nyong words. Dito yan, word count, tools, word count, display word count while typing, and okay. So, nakakabuo na kayo ng 307 words. Then, dito naman, pwede kayong spelling check using Google Docs. Ayan. Pindutin nyo lang to, Tools, Spelling Grammar, and Spelling Grammar Check. So, walang suggestion. Pero pag yan, mga nakapula, kay Grammarly kasi to, connected to kay Grammarly, pero according kay Google Docs, wala siyang babaguhin. Pero itong mga nakapula, suggested yan kay Grammarly dahil nga nakapartner yung Google Docs ko kay Grammarly. Pero sunod naman na ituturo ko sa inyo, meron kasing time na gumawa kayo ng isang essay tapos may second page. Tulad yan. Ayan, hindi pa naman ito puno pero may second page na. Hindi mo siya basta-basta minsan mabubura. So, ang technique dito, yan, mag-space, space, space ka dyan. Then, shift, sabayan mo ng pindot ng backspace. Huwag mong bibitawan yung shift button sa keyboard nyo. Tuloy nyo lang. Ayan. 1 page na lang siya. Hindi na siya 2 page. Ayan. Sunod naman, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-highlight sa Google Docs. Ganito lang siya kasimple. Kunwari, radio ang gusto mo i-highlight. I-bold mo lang siya. Then, ayan. Lalo na pag sa review, importante talaga nag-highlight. Kung ayaw mo naman ng ganito, pwede naman tayo mag-highlight ng literal talaga na parang sa highlight. Kunwari ito. Communicating with Disaster Affected Communities Network. Pwede mo siya i-highlight na parang ginagawa natin in real life. Kunwari yellow. Ayan. So, naka-highlight na siya. And kapag tatanggalin mo siya, ulitin mo lang ulit. Then, tanggalin mo. None. Ayun. Then, sa pag-bullet naman, kunwari gusto nyo mag-bullet. Kuha tayo ng isang dito. Sentence, ayan. Pag magbubulat kayo, ito lang yung simpleng pipindutin nyo. Ayan, nakikita niyo yung bullet list. Ayan. Then, next. Kusa na siyang magne-next. Kung gusto nyo na may space sa gitna, ayan. Ayan. Pwede kayo mag-bullet. Pwede nyo rin naman piliin yan. Pindutin nyo lang to. Left click. Isa lang. Then right click. Lalabas dyan kung ano yung gusto nyong symbol na gamitin. At para sa panghuling bahagi naman, ang ituturo ko sa inyo, paano ba i-share to para makapag-collab kayo ng kaklase mo. Alisin na natin itong tab ng cut, ha. Ganito ang gagawin nyo dyan. Pindutin nyo yung share. Kung gusto nyong mabuview lang or makikita lang nung gusto nyong pag-sharean netong file nyo, palitan nyo to na anyone with the link, then viewer. Copy link mo lang to, then done, to space mo dun sa kausap mo na gusto mong makakita. Pero kung gusto mong makapag-edit siya or magalaw niya yung ginagawa mo, palitan mo yung viewer mo as editor. Then same, copy link, and done.
At dito na nga nagtatapos ang aking pagtuturo. Again, basic parts lang to kung paano gamitin yung mga iba't ibang button ng Google Docs or yung karaniwan na ginagamit pag gumagawa tayo ng essay or research dito sa Google Docs. Paalam!